Magandang umaga po sa inyo lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. So tandaan po natin sa ating buhay, sa mundong ito, kahit na po maraming problema, pagsubok, kawalan at kahirapan, ang lagi po nating tatandaan, kapag tayo nanghihina na dahil po sa mga problema, ang Diyos po ang ating kalakasan. So kung tayo man po ay nakakaroon sa panghina, lagi po nating pakatatandaan na ang Diyos po ay laging naandyan lamang sa ating tabi. Na kapag tayo tumawag sa Diyos, tayo ay bibigyan ng Diyos ng kalakasan. So ang sabi po sa aklat ng Awit, 46, talatang 1 hanggang 11. Simulan ko po, ang sabi dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. So lagi po nating pakatatandaan na ang Diyos daw po ang ating kalakasan at siya din po ang ating kanlungan. So ibig sabihin, kung tayo pinakakaranas minsan ng kahinaan, lumapit lamang po tayo sa Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan. Sapagkat ang Diyos po lamang ang ating kalakasan. So wala po pala tayong ibang pwedeng puntahan kapag tayo nakakaranas ng kahinaan sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Huwag po yung kapag may problema ka, tapos ikaw po ay nanghihina na, punong-puno ka na ng problema. Huwag ka po pupunta sa kung kaninong kumari mo, kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo. Dahil baka yung maliit mong problema ay lalong lumaki kapag sa kanila ka po umasa. Ang sabi ko sa Biblia, sa Diyos po tayo pumunta kapag tayo nanghihina upang tayo ay magkaroon ng kalakasan. Sapagkat ang kalakasan po natin ay ang ating Panginoon. Minsan yung inaakala mong tao magpapalakas sa'yo, madidismaya ka lang. Baka imbis na kukunti lang yung problema mo, kayang-kaya mo pa, ay nagbaka sakali ka sa kaibigan mong akala mo makakatulong. Kung pala, naging dagdag problema pa siya sa iyo, nang lapitan mo siya. Kaya nga po, hindi tayo pwedeng umasa sa kung kani-kanino. Ang pananampalataya natin ay hindi natin pwedeng iasa kahit kanino. Tanging sa Panginoon. Kay malakas, kay mahina, kay masaya, kay hindi, may pera at sa wala, kailangan po ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. At kung may problema nanghihina, kailangan ng kalakasan, lumapit po tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Biblia, ang Diyos daw po ay handang sumaklolo kung may kaguluhan. Diba? Ay kung gulong-gulo ng isip mo, gulong-gulo ng utak mo, napakahirap po noon pag yung gulong-gulo ang isip. Oh, pag nagulo na ang iyong isipan at hindi mo na ito kinaya, pati buhay mo magugulo. At mawawalan ka ng saysay sa mundong ito. Pero kahit magulo ang iyong isipan, kapag ikaw ay may Diyos na lalapitan, maaayos po ng Diyos ang kaguluhan. Kaya nga sabi sa Biblia, handang sumaklolo daw po ang Diyos kung may kaguluhan. Kaya po napakahalaga sa isang tao na tayo ay malalim ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil kung ano-ano man yung sumisilid sa isipan mo, kung ano-ano man yung mga nadidinig mo, kung ano-ano man ang mga nakikita mo, at ano man ang nangyayari sa iyong pananampalataya, pag ikaw ay lagi nasa Diyos, inaayos ng Diyos ang kaguluhan mo. Ay paano kung wala ka sa Panginoon? Yun ang matindi yan. Tapos magmamalaki pa. Nagmalaki ka pa. Paalis ka naman sa Panginoon, magmamalaki ka pa. Tignan natin kapag ganyan ang inyong ginawa. Kailangan magtiwala po tayo sa Panginoon. Kahit na po sa tingin mo punong-puno ka na ng problema, sa tingin mo parang ikaw ay kawawa na at api na, sa Diyos magtiwala. Huwag kong kani-kanino. Punong-puno ka na nga ng problema, pupunta ka pa dun sa iyong kapitbahay na sa kakilala mo, sa kumari mong di mo mawari ang ugali. Para kang may problema talaga. Diba? Pupuntahan mo yung kakilala mo, hindi mo ba kilala ang buhay niyan? Tapos diyan kayo hingi ng advice. Pag-uugali pa lang, hindi na pagkakatiwalaan. Sa Panginoon ka humingi ng tulong. Upang sa gayon, ang sabi doon, ang Diyos daw po ay handang sumaklolo kung kailangan natin at may kaguluhan. Kung naguguluhan ang isipan mo,
Takbo sa Panginoon. Ako po yung nagugulo ng isipan. Ano po ang aking gagawin? Palakasin niyo po ang aking pananampalataya. Ganon. Hindi yung ang gulo mo. Mare, aking gulong-gulo yung problema eh. Ano ba dapat kong gawin, Mare? Ay, Mare, kung pala yung problema mo, yung kumari mo pala eh, may salte. Yung panapuntahan mo. Ay, nako. Oh. Ay, alam mo pare, isang pilisin lang itanggal yan. Isang pilisin. Nabitin, ginawang dalawa. Ano isa pa, at medyo matabang. Oh, isa pa ay nakatatlo. Yan. Sila lang ang dalawa, nagkainitan pa. Sinabi ko na parang isa lang nakatatlo. Oh. Sila tuloy naghagaya ng buti. Akala yata nila makakatulong ang sino man at anumang bagay sa mundong ito. Ang tanging makakatulong sa isang tao kung may problema at kaguluhan, yan ay ang ating Panginoon. Wala na pong iba, yan ay ang ating Diyos lamang ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Lagi niyo pong pakatatandaan yan, mga magulang kong mga kapatid. Kung may kaguluhan, punta sa Diyos. At yung taong magulo ang isip, huwag mo nang puntahan yan. Mahawa ka lang ng espiritu niyan. Makita mo isang araw, kasama kang iiyak. Pero isa lang sisiguraduhin ko, pag nagpapatuloy ka sa Diyos, magkakaroon ka ng kasiyahan sa iyong buhay. Sabihin na natin wala tayong maraming pera. Sabihin na natin hindi tayo mayaman. Sabihin na natin salat tayo sa ibang bagay. Pero may Diyos naman tayo sa buhay na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Baka kaya nilang bilhin ng Diyos. Ang kaya lang nilang gawing bilhin ng Diyos, yung Diyos na hindi nakakalakad. Diyos-Diyosan. Pero ang Diyos na totoo, hindi po yan nabibili. Libre po yan kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon. Kaya napakahalaga na tayo ay may Diyos sa ating buhay. Tandaan niyo po, kung may kaguluhan, ang Diyos sasaklolo sa iyo. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit sa dagat ang bundok ay matangay. Ibig sabihin magkagulo man ang mundo, tignan nyo. Di mo ba? Nagkakagulo na, nagigera ng mga bansa sa bansa. Israel, Iran, nakisali pa ang Amerika, na po makikisali pa ang ibang bansa. Huwag daw po tayong mabahala. Ano? Ang Diyos ay naandyan. Bahala ang Panginoon dyan. Kung ikaw ay mamamatay, kukunin ka ng Diyos. Kung hindi pa, kahit bagsakan ka ng bomba, hindi ka pa mamamatay. Saan ka dapat matakot? Sa gera o sa Panginoon? Sa Panginoon ka matakot, hindi sa gera. Bahala kayo dyan. Basta ako mananalangin, ingatan niyo Panginoon at nawa ay magkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon po sila ng pistok, magkaayos po sila. Pero yung matatakot baka tayo laglagan ng bomba, hindi po mangyayari yan sa biyaya ng Panginoon. Bakit po? Dahil ang Diyos ay matalino, ang Diyos ay maalam sa lahat ng bagay. Alam niya kung paano kanya poproteksyonan. At alam niya kung ano ang gagawin niya sa iyong pamilya. Ganyan po ang Diyos ng kapangyarihan, ganyan po ang Diyos kabuti. Pero kapag umalis ka sa Panginoon, believe it or not, sabi sa English, ultimatum po yan. Maghintay ka lang, sabi sa kanta. Basta't maghintay ka lang, sisiguro din sa'yo, kakanta ka, hindi mo kayang tanggapin. Iyan ang iyong hintayin. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, gaano man kahirap ang buhay, pagpapalain at iingatan ka ng Diyos. Di ba? Napakasarap maglingkod sa Panginoon. Mga pagsubok, nandyan lang yan. Mga problema, nandyan lang yan. Kahirapan lang, nandyan lang yan. Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Magsimbat sa hindi, may problema. Magsimbat sa wala, minsan walang pera. Ang mahalaga lang, may Diyos ka pag ikinasisimba. Wala ka ng pera, wala ka pang Diyos. Eh di wala ka na ipagmamalaki talaga. Wala nga akong pera, may Diyos naman ako. Diba? Iyon ang ating lamang sa ibang taong walang Diyos sa buhay. So hindi na po tayo dapat matakot ano man ang mangyari po sa mundong ito sa ating buhay. Sapagkat bakit? Ang Diyos po ang ating kasama. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iwanan ng Panginoon. Hindi kahayaan ng Diyos na mapahamak. Hindi kahayaan ng Diyos na mapahiya. Hindi kahayaan ng Diyos na laging naguguluhan sa iyong buhay. Lagi kang bibigyan ng Diyos ng malawak na isipan.
Bibigyan ka lagi ng Diyos ng kapayapaan, katahimikan, katalinuhan, kagalingan, kalakasan ng loob, kalakasan ng katawan. Yan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Pero kapag walang tiwala sa Diyos ang isang tao, puro lang takot ang nasa puso, nagigira na. Baka hindi naman siya kasali sa gira eh. Iran lang at Israel, nangangatog na. Nandito ka naman sa ilayan ng Agos. Paano ko tatamaan ng missile? Natatakot na. Wala lang maisaing bukas eh. Mamamatay na sa takot. Baka naman kaya ayaw kung pagsaingin ng Diyos ay baka para matabag ka man lang. At nawala-wala ang dumi at taba sa katawan. Ano po? Kaya minsan ay tayo, siguro kaya minsan ang iba sa atin o tayo ay hindi ng Diyos binibigyan ng malaking kayamanan. Dahil baka nga naman tayo mapabilis ang buhay. Diba? Pag nagustuhan mong umulam ng isang buong lechon, makakabili ka agad. Lechon de leche, makakabili agad. Ano po? Lahat na lang, instant pagkain, mga fast food, order na lang sa Jollibee, sa Inasal, sa McDo, tatawag na lang. Hindi na nagsasaing. O, kaya hindi mahaba ang buhay. Ay samantalang mga tao sinaunang panahon, magsisibak ng kahoy, magpapatayo ng kahoy, magbabayo man-mano ng bigas, magbibilad, magsasaing, walang chemical. Gusto mo mag-ulam ng manok, hahabulin mo. Tapos, titinulahin mo. Wala kang mapupuntang Jollibee noon. Walang McDo. Aba ngayon, talagang namamakdo, Jollibee, namamang Inasal eh. Oh, text ka lang, nandiyan na. Oh, kaya pag edad naman, yun lang. Text lang din, nandiyan na yung gamot. Malupit dyan, nag-text ka na, hindi pa dumadating yung gamot, yung masamantang ng rayuma. Oh, madadali ka ng sama ng loob. Hindi sa rayuma. Kaya mga magulang ko mga kapatid, napakahalaga po na ang isang tao may Diyos sa puso. Lalo na po sa ating buhay. Hindi naman tayo mayayamang tao, hindi naman tayo napakayayaman. Ano po? Mas asahan natin ang Diyos. Ay kahit yung mayayaman, kailangan umasa nila sa Diyos. Dahil ang Diyos at kaligtasan ay hindi kaya tumbasan ng pera. Hindi mo po pwedeng, ligtas na ako. Bakit? Eh, binayaran ko na ng 1 bilyon eh, yung kaligtasan ko. Aba, kung ang kaligtasan ay nabibili, marami pong hindi maliligtas. Sabi ni San Pedro, sige, para maligtas ka, bayad ka 1 bilyon. Kaligtasan yan. Minimum. O, yun ang minimum. 1 bilyon. Oh, anong gagawin mo? Maliligtas ka pa ba? Baka mauna ng maaga at kakabahan na, hindi ko kaya. Hanggang sa atakin na sa puso, iyan, napaaga. Salamat sa Panginoon, ibinigay ng Diyos ang kaligtasan ng libre. Walang kabayad-bayad kahit piso. Gawin mo lang, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ka lang aayaw kahit maraming problema. Huwag ka lang aayaw kahit may bubulong-bulong. Huwag ka lang aayaw kahit anong nakikita mo sa iyong paligid. At ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan na nagbumula sa ating Panginoon. Saan mo sila magpakasaya? Minsan yayayain ka. Huwag ka na magsimba. Punta tayo sa ganito ganyan. Huwag ka na magsimba. Mamasyal lang tayo. Huwag ka na magsimba. Mag-beach na lang tayo. Huwag ka na magsimba. Mag-window shopping lang tayo. Huwag ka na magsimba. Punta tayo sa ganito masaya. Kaabalahan lang ang pagsimba. Maglaba na nga lang ako. Alam mo naman, may nangyayari pag naglalaba pag linggo. Yan ang hindi nila nakikita. Isang sekretong dapat makita na ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito kaabalahan. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito kaluhihan. Pag yan ang nakita ninyo, pagpapalain kayo ng Diyos. Pero kapag ang nakikita mo lagi ay yung paligid mo, pangit ng katabi ko, pangit ng nasa likod ko, pangit nasa harap ko, ano po, pag pangit lagi nakikita mo, ay pangit ang takbo ng buhay mo. Pero kapag ikaw ay sa Panginoon nakatingin, walang pangit. Bakit? Eh, bibigyan ka ng Diyos ng kakontentuhan eh. Magiging kontento ka sa buhay mo kapag ikaw ay sa Panginoon lagi nakatingin. Ay, ba't ka ba naglilingkod sa Panginoon? Kanino ka nakatingin? Sa tao? Aba, ay huwag ka na nga naman maglingkod. Nagsasayang ka lamang ng panahon. Kung ikaw ay sa tao lang. Isimba kaya ako? Sabi niya ganito, huwag. Sabi niya ganito, huwag din.
Sabi ni ganyan, huwag din. Puro na lang huwag. Oh. Kaya yung buhay niya, huwag na ding uusad. Parang nabahura. Nabahura sa pulasi. Pero kapag ikay naglilingkod sa Panginoon, hindi ka hahayaan ng Diyos na ikaw ay maging malungkot, kaibigan, mga magulang ko at mga kapatid. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, maging seryoso po tayo sa Kanya. Na kahit anong mangyari, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Wala pong atrasan. Kahit may problema, kahit may kawalan, kahit may kahirapan, nakakaramdam ng sakit, walang ayawan sa paglilingkod. Bakit? Dahil yan ang gusto ng Diyos. Ang manatiling tapat, ang magtiis hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Pero kung dahil lamang sa mga sakit-sakit at nakikita mo sa paligid mong hindi maganda, ikaw ay mawawala na sa paglilingkod sa Panginoon, para pong hindi maganda yan. At talagang hindi maganda yan sa paningin ng Diyos. Hindi po kayo pagpapalain ng Diyos kung kayo ay aayaw sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan magpatuloy. Kailangan magtiyaga. Kahit nababagot at tinatamad na, maglingkod sa Panginoon. Dahil wala namang ibang patutunguhan ang buhay natin kundi ang Diyos ay. Di ba? Walang ibang patutunguhan ang buhay natin kundi ang Diyos. Pero pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, wala din ibang patutunguhan ang mga tao wala sa Diyos. Alam nyo na yan. Kaya mga magulang mga kapatid, pinapalalahanan po tayo sa salita ng Diyos. Magtiis, manatiling tapat, at magtiwala sa Diyos upang sa gayon, manatiling malakas sa pananampalataya sa Panginoon. Lagi mong tatandaan, pag may problema, bagyo ng problema, kawalan kahirapan, ang Diyos po ang ating kalakasan, ang Diyos po ang ating kublihan.